Noong panahon pa raw ng lolo at lola ko, ayon sa kanilang mga kwento, talagang kakaunti pa lang ang mga bahay dito sa lugar namin. Noon, halos napapalibutan daw kami ng matataas na damo at malalaking puno. Parang masukal at tahimik ang buong paligid. At halos kalikasan pa ang nangingibabaw kesa sa mga istruktura. Paglipas ng mga taon at nang maipanganak na ako, unti-unti nang dumadami ang mga bahay sa paligid namin. Unti-unti ring nagiging mas matao at mas maingay ang lugar. Sa tabi mismo ng bahay namin, may isang bakanting lote na may mga malalaking puno. Matagal itong nanatiling ganon. Parang bahagi na ng tanawin sa araw-araw. Isang araw, ang nagmamay-ari ng bakanting lote ay nagpasya na putulin ang mga puno dahil balak nilang magpatayo ng apartment. Isa-isa nilang pinutol ang mga punong matagal nang nakatayo ron. Pagkatapos maputol ang mga puno, doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa bahay namin. Una, ang kasambahay namin ay madalas nang makarinig ng mga yabag sa kanilang kwarto. Parang may naglalakad, may dumadaan, o may gumagalaw. Ngunit tuwing sisilip siya para tignan kung sino yun, wala naman siyang nakikitang tao. Wala ring anino o kahit anong palatandaan na may dumaan. Hindi nagtagal, may nakita rin kaming mga bakas ng paa na marurumi sa aming terrace. Parang may pumasok mula sa labas, ngunit walang malinaw na paliwanag kung sino ang gumawa nito. Isa pa sa pinakamatinding nangyari ay noong pumasok ako sa kwarto naming magkapatid kasama ang kapatid ko at ang tatay ko. Bigla naming naamoy ang napakalansa na amoy. Amoy na parang dumi ng tao. Napakalakas ng amoy na halos hindi namin kayang magtagal sa loob ng kwarto. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagsimula na ring makaranas ng kakaiba ang tatay ko. Madalas raw siyang makarinig ng mga tunog na siya lamang ang nakakarinig. Walang ibang miyembro ng pamilya ang nakakarinig nito, kahit na nandun sila sa tabi niya. Ang kwarto pala ng nanay at tatay ko ay nakatapat sa mismong isang punong pinutol. Tuwing natutulog ang tatay ko, gusto niya na nakabukas ang bintana para malamig daw ang hangin. Ngunit simula nang maputol ang puno, palagi na siyang nakakaranas ng masamang panaginip. Halos gabi-gabi, consistent siyang nagigising dahil pakiramdam niya ay may bumabasag sa kanilang bintana. Parang may humahampas o may nagtatangkang pumasok. Sa tuwing sisilip siya sa bintana para tignan kung ano ang gumagawa ng ingay, wala naman siyang nakikita. Tahimik ang paligid, walang tao, at walang anumang palatandaan na may sinira. May isang pagkakataon pa na nag-CR ang tatay ko at humarap sa salamin. Ayon sa kanya, kahit hindi naman siya nakasimangot noon, ang nakita niyang refleksyon sa salamin ay nakasimangot at tila galit na galit sa kanya ang tingin. Para bang hindi siya ang nakikita niya sa salamin. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang nangyayari, nagpasya ang nanay ko na maghanap ng albularyo para humingi ng tulong. Nang dumating ang albularyo at sumilip sa lugar kung saan pinutol ang puno, may nakita raw siyang maitim na nilalang. Dahil dito, bigla siyang nagsuka ng nagsuka. Ayon sa kanya, napakabaho raw ng presensya ng nilalang na yun. Bilang bahagi ng ritual, kumuha ang albularyo ng balahibo ng manok at inipit ito sa pagitan ng dalawang daliri sa paa ng tatay ko. Sa pamamagitan nito, sinubukan niyang kausapin ng gumagambala sa tatay ko. Hindi raw direkta na ang tatay ko ang nakikipag-usap, pero parang ginagamit lamang siya bilang daanan. Sabi ng albularyo, tinanong niya kung bakit daw pinaparusahan ng tatay ko. Gayong hindi naman kami ang nagpaputol ng puno. Wala naman kaming kinalaman sa desisyon ng may-ari ng lote. Kaya ang ginawa ng albularyo, yun ay pinalipat ang maligno sa ibang lugar na maaari nitong tirhan. Pagkatapos nito, nilinis o cleanse niya ang buong bahay namin. Dinasalan niya ng Latin ang asin at isinaboy ito sa iba't ibang parte ng bahay. Sa mga kwarto, sa sala, sa kusina,
at maging sa labas ng bahay. Parang sinelyuhan niya ang buong bahay para hindi na muling gambalain. Matapos ang ritual na yon, unti-unting nawala ang mga kakaibang pangyayari sa bahay namin. Isa pa lang po yan sa mga nakakatakot kong karanasan. Ang kwento nga palang ito ay ibinahagi ng ating katakip-silim na si Orly. Hindi naman talaga kapansin-pansin ang pwesto ko sa palengke. Ako nga pala si Alberto, tendero ng asin. Isang lumang kahoy na mesa, may mga gasgas na halatang ilang taon na rin ginagamit. Sa ibabaw nun, nakapatong ang iba't ibang sukat ng asin. May nakasako, may nakaplastik, may nasa maliit na lagayan na pang tingi-tingi. Sa likod ko, nakasandal ang 2 pang sako ng reserba, natatakpan ng kupas na trapal. Araw-araw, pare-pareho lang ang eksena. Amoy ng isda sa kaliwa, amoy karne sa kanan, ingay ng mga tumatawad, barya, at sigawan ng mga mamimili. Presyong asin, mura lang. Halos sigaw ko. Tanghaling tapat nun, yung tipong oras na medyo humuhupa na ang dami ng tao. Ang init ng hangin mabigat sa balat, at kahit may payong ako sa ibabaw ng mesa, ramdam pa rin ang singaw ng araw na tumatagos sa buong palengke. Nakaupo lang ako, nagbibilang ng sukli, nang mapansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi literal na tahimik, pero parang may nagbago. Unti-unting nawala sa pandinig ko ang ingay ng palengke. Parang lumayo ang mga boses, parang may manipis na kortinang bumalot sa tenga ko. Napatingin ako sa harap at doon ko siya nakita. Isang babae, matanda na. Naglalakad siya sa gitna ng pasilyo. Mahaba ang hakbang, ukluban ng likod. Halos hindi na maitaas ng tuwid ang ulo. Ang buhok niya, manipis at sabog. Ang suot niyang damit, kupas na. Hindi ko matukoy kung dati bang puti o dilaw. Pero ang pinakang nakapagtataka, sa gitna ng tirik na araw, parang may kakaibang lamig na sumasabay sa paglapit niya. Literal na lamig na gumagapang sa balat ko. Habang papalapit siya sa pwesto ko, napansin kong walang pumapansin sa kanya. Walang tumitingin, walang umiilag. Parang wala siyang dinaraanan kahit kitang-kita ko siya. Doon na ako kinabahan. Bigla ako nakaramdam ng bigat sa dibdib ko. Hindi sakit, kundi pakiramdam na parang may mali. Parang may hindi dapat nandito. Ang bawat hakbang niya, papalapit sa mesa ko. Parang may kasamang kaba na hindi ko maipaliwanag. Pagdating niya sa tapat ko, hindi siya tumingin. Diretso lang. Pero sa mismong pagdaan niya, biglang may tumama sa gilid ng mesa ko. Mahina lang pero sapat para manginig ang kahoy. Nayanig ang mga lalagyan, at bago pa ako makareact, bumagsak ang isang plastik na puno ng asin. Sumunod ang isa, hanggang sa tuluyan ng matapon ang puting asin sa sahig at tumilapon papunta sa matandang babae. Sa mismong sandaling dumikit ang asin sa balat niya, napasigaw siya. Isang sigaw na hindi ko maihahalin tulad sa kahit anong narinig ko sa buong buhay ko. Hindi yun sigaw ng matanda, hindi yun sigaw ng tao. Parang pinaghalong galit at sakit. Napaatras ako sa kinauupuan ko at doon ko nakita ang mas nakakatakot. Sa parte ng katawan niyang tinamaan ng asin, may manipis na usok na biglang umangat. Parang may nasusunog at unti-unting bumalot sa kanya ang may sunog na buhok at parang nasusunog na balat. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Doon ko naisip, ano ba talaga ang nasabuyan ko ng asin? Hindi ko na maalala kung paano ako nakatayo pagkatapos ng sigaw na yon. Parang nanigas ang buong katawan ko. Ang mga tao sa palengke saka lang napatingin. Pero ang mas nakakatakot, iba ang reaksyon nila. Hindi takot kundi gulat.
pagtataka na parang wala naman silang nakitang kakaiba. "Anong nangyari, Alberto?" tanong ng katabi kong tindera ng gulay. Hindi ako agad nakasagot kasi sa harap ko, kitang-kita ko ang matandang babae na paurong na naglalakad. Hawak ang parte ng braso niyang tinamaan ng asin. Hindi na siya mukhang simpleng hukluban. Namumula ang balat at sa bawat galaw niya, may manipis na usok pa ring umaangat. Hanggang sa muli siyang sumigaw. Mas malakas, mas matinis. Doon na nagkagulo. Pero bago pa may makalapit sa kanya, bigla siyang tumakbo. Oo, tumakbo. Hindi takbo ng matanda. Hindi mabagal. Kundi mabilis. Halos hindi sumasayad ang paa sa sahig. Parang may kung anong kakaibang gaan sa kilos niya habang palayo siya ng pasilyo ng palengke. At sa loob lang ng ilang segundo, nawala siya sa paningin ko. Naiwan ako nakatayo, napapalibutan ng natapong asin at naguguluhang mga kapwa ko tindero. "Ba't parang natakot ka? Anong meron? Natapunan lang naman siya." Natapunan lang? Yan ang paulit-ulit nilang sinasabi. Pero alam kong hindi yun normal. Buong maghapon akong balisa. Hindi ako mapakali. Kahit anong pilit kong kumbinsihin ng sarili ko na baka guni-guni lang ang usok, hindi mawala sa isip ko ang sigaw ng babae. At higit sa lahat, yung amoy. Pag-uwi ko ng gabing yun, pagod na pagod ang utak ko. Tahimik ang bahay. Normal. Walang kakaiba. Nagkape ako. Umupo. Pilit na kinakalimutan ang nangyari. Hanggang sa 2:00 ng madaling araw. Doon ko narinig. Mahinang kaluskos sa bubong. Una, inisip ko pusa lang. Karaniwan naman yun sa lugar namin. Pero maya-maya, may mabigat na hakbang. Dahan-dahan. Parang may naglalakad na hindi dapat kayang tumayo ng ganun kabigat. Napaupo ako ng tuhid, nakikiramdam. Tahimik ang buong paligid. Wala akong marinig na aso. Wala ring sasakyan na dumadaan. Walang kahit anong ingay nung gabing yun. Tanging ingay lang ng bubong ang naririnig ko. Bawat tunog, parang may kasamang panginginig sa dibdib ko. At bago ko pa man maabot ang ilaw, may marahang pagkamot na sumunod. Mahaba at mabagal. Parang may matutulis na kuko na kinakamot sa yero. Doon ko naalala ang mukha ng matandang babae at ang asin. Halos hindi ako nakatulog. Diretso akong bumalik sa palengke. Ang bigat ng mata ko. Yung isip ko naguguluhan. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ikwento ko ang lahat. Ang mga sigaw, ang usok sa balat, at ang narinig ko sa bubong. Tahimik silang nakinig. Hanggang magsalita ang pinakamatandang tindero sa hanay namin. Tumingin lang siya sa akin ng diretsyo. "May nasabuyan ka ng asin, no?" Nanlamig ako. Hindi ko alam kung paano niya nahulaan. Dahan-dahan akong tumango. At doon niya sinabi ang mga salitang lalo pang nagpagulo sa isip ko. "Hindi lahat ng mukhang matanda sa palengke tao." Wala nagsalita, walang kumontra. Parang lahat sila alam ang ibig niyang sabihin. "Maglagay ka lang ng asin sa bubong, sa bintana at sa pinto bago dumilim." Hindi na ako nagtanong, hindi na ako nagduda. Nung gabing yun, ginawa ko lahat ng sinabi niya. Nagbudbud ako ng asin sa bawat sulok ng bahay, sa bawat pasukan, sa bawat bintana. Kinakabahan ako habang ginagawa ko yun. Nag-aabang ako at nakikiramdam. Pero nang sumapit ang hating gabi, wala. Walang kaluskos, wala nang hakbang, at wala na rin yung pagkamot. At mula noong gabing yon, hindi na muling nagkaroon ng nagpaparamdam sa bubong ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na dumating ang rebulto sa bahay nila Tito Ramon at Tita Lisa.
Tahimik ang umagang yon. Tipikal na probinsyang mahangin, may bahagyang lamig, may kakaibang tahimikan na parang may hinihintay. Galing daw yun sa isang malayong kamag-anak na namatay na. Isang matandang dalaga na halos wala nang nakakaalala sa amin. Walang gustong tumanggap ng mga naiwan niyang gamit. Kaya sa mag-asawang walang anak, ipinasa ang rebulto. Ako ang unang nakakita rito nang buksan ni Tito ang kahoy na kahon. Isa yung rebulto ng isang santo, lumang-luma. May bitak ang pintura at ang mga mata parang masyadong detalyado. Hindi yung tipong karaniwang mata ng rebulto na may mukhang ipinipinta lang. Ito parang may lalim, parang nakatingin, parang may sinusundan. Maganda pa, no? Sabi ni Tita Lisa. Pero kahit anong anggulo ko tignan, may kakaiba talaga. Hindi ko maipaliwanag noon, pero may pakiramdam akong ayaw kong tumagal sa harap nito. Parang may bigat sa dibdib, parang may malamig na kamay na dumadampi sa balat ko. Inilagay nila ito sa sala, sa lumang tukador na bihira ng gamitin. Doon lang sa tabi ng bintana. Wala naman nangyari sa unang araw. Sa unang gabi rin, normal lang. Hanggang sa sumunod na linggo, nagsimula sa maliliit na bagay. May maririnig na kalusko sa sala kahit walang tao. May yapak na banayad, parang may naglalakad ng dahan-dahan. Akala namin daga lang o pusa. Pero isang gabi, habang nanonood kami ng TV, malinaw naming narinig ang tunog ng kahoy na tila may gumagalaw. May kumakatok o parang kumakaluskos galing sa direksyon ng tukador. Nagkatinginan kami. Tumayo si Tito Ramon at tinungo ang sala. Wala siya nakita. Nakapirmi ang rebulto. Pero sabi niya, parang iba raw ang pakiramdam ng lugar. Parang mas malamig. Hindi namin pinansin. Pero hindi natapos doon. Madalas nang magising si Tita Lisa sa kaligitnaan ng gabi. Minsan 2:00, minsan eksaktong 3:00. Lagi niyang sinasabi na pakiramdam niya may nakatingin sa kanya, na kahit madilim ang kwarto, parang may presensya. Isang madaling araw, napabalikwas siya at napasigaw. Nataranta kaming lahat. Ano yun? Ano yun, tita? Tanong ko, kabadong-kabado. Hindi agad siya nakapagsalita. Nanginginig at pawis na pawis siya. May anino sa pinto at parang hugis ng rebulto, sabi ni tita. Matapos yun, doon na nagsimulang lumala. May mga gabing kusang bumubukas ang ilaw sa sala. May pagkakataong maririnig naming may bumubulong, mahina, halos parang hangin lang. Pero malinaw na hindi normal. Ang mas nakakatakot, ilang beses namin napansin na parang nagbabago ang itsura ng rebulto. Hindi literal na gumagalaw, pero may kakaiba sa muka. May mga araw na parang mas maamo. May mga gabi na parang galit, mas madilim ang mata, mas mabigat ang aura. Hanggang sa isang gabi na hindi ko talaga malilimutan. Ako lang ang gising nun. Umiinom ako ng tubig sa kusina nang mapansin kong may ilaw sa sala. Akala ko may nagising na iba, pero paglingon ko, walang tao. At ang rebulto, hindi na nakaharap sa bintana. Nakaharap na sa kusina, direkta sa akin. Nanigas ako. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o totoo, pero sigurado ako sa nakita ko. Ramdam na ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. At sa loob ng ilang segundo, parang may narinig akong tunog. Parang mahinang kahoy na kumikiskis. Parang may dahan-dahang humahakbang. Doon ko na naibagsak ang baso at tumakbo papasok ng kwarto. Kinabukasan, sinabi ko ang nakita ko
Tahimik lang si Tito Ramon. Pero si Tita Lisa, kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Dahil ayon sa kanya, hindi lang ako ang nakapansin. Minsan niya na rin daw nakitang iba ang posisyon ng rebulto. At mula noon, hindi na lang simpleng kababalaghan ang nangyari sa bahay. At ang pinakang nakakatakot sa lahat, parang hindi namin alam kung ano talaga ang dala ng pamanang yun. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na naging normal ang lahat. Hindi na lang basta kaluskos o pakiramdam na may nakatingin. Mas naging malinaw, mas naging agresibo. Parang unti-unting nagpapakita ang kung ano mang nakakabit sa rebulto. Isang gabi habang kumakain kami, biglang bumagsak ang isang frame sa dingding ng sala. Walang hangin, wala ring gumalaw o dumaan. Basta na lang nahulog. Napatingin kaming lahat sa direksyon ng tukador. Tahimik ang rebulto, pero hindi maipaliwanag ang bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay. Parang may kasama kaming hindi nakikita. Parang may nakikinig sa bawat galaw namin. Mas lalong natakot si Tita Lisa nang magsimula ang paulit-ulit na panaginip. Iisa lang ang kwento niya gabi-gabi. May batang nakatayo sa sala, nakatitig sa rebulto, tapos dahan-dahang lilingon sa kanya. Walang muka at sa bawat panaginip, palapit ng palapit. Hindi siya makatulog ng maayos. Si Tito Ramon naman, ilang beses nang nagising sa tunog ng tila may kumakatok sa kahoy. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, kundi sa tukador. Doon na sila nagpasya na kailangan na itong ilapit sa pare. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Binalot ni Tito Ramon ang rebulto sa makapal na tela. Ramdam ko ang kaba sa sasakyan. Wala nagsasalita. Pagdating sa simbahan, agad kaming tinanggap ng pare. Tahimik siyang nakinig habang kinukwento ni na tita at tito ang lahat ng nangyari. Wala siyang masyadong sinabi. "Dalhin niyo dito," mahinahon niyang sabi. Dahan-dahang inilapag ni Tito Ramon ang rebulto sa mesa sa kumbento. Habang naglalakad palayo, hindi ko maipaliwanag pero parang mas bumibigat ang hangin. Parang mas sumisikip ang paligid. Nagsimula ang dasal. Mahina, paulit-ulit. May kasamang Latin na hindi ko maintindihan. Habang tumatagal, mas lalong nakakakilabot ang pakiramdam. Parang may hindi komportableng presensya sa loob ng silid. At doon nangyari ang hindi namin inaasahan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Parang may bumagsak, parang may biglang gumalaw. Napatalon kami sa gulat. Paglingon namin sa mesa, wala na ang rebulto. Nanigas kaming lahat. Literal na ilang segundo lang ang lumipas. Walang lumapit, walang humawak. Pero ang rebulto na kalalapag lang doon, nawala. Nagkagulo. Hinanap sa ilalim ng mesa, sa sulok, sa buong silid. Imposibleng mawala yun ng ganun lang. Mabigat, malaki, hindi basta-bastang mawawala. Pero wala talaga. Tahimik lang ang pare. Hindi siya mukhang nagulat. Parang alam na niya. "Hindi na natin nahabulin. May bagay na mas mabuting hindi na ibalik," kalmado niyang sabi. Hindi ko nakalimutan ang lamig ng boses niya. Sa halip na hanapin ang rebulto, nagpasya siyang pumunta sa bahay ni na Tito Ramon. Doon na lang daw gagawin ang bendisyon. Pagdating namin, agad siyang nagwisik ng holy water sa bawat sulok. Sa sala, sa kusina, sa mga kwarto. Habang nagdadasal, ramdam ko ang unti-unting paggaan ng pakiramdam sa loob ng bahay. Parang may nawala. Parang may umalis. Parang may presensyang biglang naglaho. At simula nung araw na yun, wala na ulit nagparamdam. Wala na yung mga kaluskos at katok. Hindi na rin binabangungot si tita. Mas naging tahimik ang bahay.
Mas naging normal ang lahat. Parang wala nangyari. Parang walang rebultong minsan nagdulot ng takot sa amin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Gabing-gabi na nang umuwi ako sa baryo matapos ang 5 taon sa Maynila. Tahimik ang kalsada. Tanging tunog lang ng kuliglig at kaluskos ng dahon ang naririnig ko habang tinatahak ko ang malupang daan papunta sa bahay ni Lola. Maraming nagbago sa lugar. May bagong tindahan, may ilang kilometrong bahay, pero may isang bagay na nananatiling pareho. Ang balete sa dulo ng kanto. Bata pa lang ako, bawal na kaming maglaro ron. Sabi ni Lola, may maligno raw na nakatira sa puno. Hindi ko yun pinansin noon. Laking syudad ako, sanay sa ilaw, sa ingay, sa lohika. Pero nang gabing yun, habang papalapit ako, may kakaibang pakiramdam na naramdaman ko. Parang may matang nakatitig. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng amoy lumang kahoy at sampagita. Napangiti ako. Paboritong bulaklak ni Lola. Namiss ka ng bahay. Biro ng tita ko. Pero nang tanungin ko kung sino ang may dalang bulaklak, napatingin lang siya sa akin. Nang magpapahinga na ako, hindi ako agad nakatulog. Pero makalipas ang ilang segundo, nakaidlip ako. At nang 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa marahang katok. 3 beses. Mahina pero malinaw sa pandinig ko. Bumangon ako, binuksan ang bintana. Walang tao, ngunit mas lumakas ang amoy ng sampagita. At mula sa dilim ng bakuran, may aninong tila gumalaw. Kinabukasan, napansin kong tila mas malamig ang paligid ng bahay. Kahit tirik ang araw, parang may ulap na nakasunod sa akin. Nang dumaan ako sa balete, biglang tumahimik ang paligid. Wala akong marinig na ibon o kahit hangin. Doon ko nakita ang isang lalaking nakatayo sa lilim ng puno. Matangkad siya, tapos payat. Halos hindi maaninag ang muka. "Taga rito ka?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngunit dahan-dahan siyang ngumiti. Pagkurap ko, nawala siya. Matapos yun, nagsimula ang mga pangyayari. Mga tunog sa kisame kahit walang tao, mga bulong sa tenga ko na hindi ko maintindihan, at tuwing 3:00, amoy ng sampagita. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay, dala ang flashlight. Naglakas loob akong pumunta sa balete. Habang papalapit, unti-unting namatay ang ilaw ng flashlight hanggang sa tuluyang nagdilim. At doon ko siya narinig. Isang tinig, parang nasa likod ko lang. "Bumalik ka." Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa liig ko, parang may hiningang dumampi. Pilit kong inikot ang ulo ko at nakita ko siya, nakalutang, halos pantay ng mukha ko. Ang mata niya ay malalim at itim. Ang balat ay sobrang putla. At ang ngiti mas malapad kesa sa normal na tao. Tinangka kong tumakbo, ngunit parang may humawak sa mga paa ko. Ang lupa'y tila'y naging putik. Unti-unti akong hinihila pababa. Sumigaw ako, pero walang tumutulong sa akin. Ang paligid ay sobrang tahimik. Lumapit siya. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Ang lamig na sumisipsip sa lakas ko. "Saan ka na?" At sa isang iglap, lumakas ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon. At sa di kalayuan, may sumigaw. Boses ni tita. Kasunod ang liwanag ng ilaw. Biglang nawala ang bigat at nakawala ako sa lupa na sumisipsip sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nawalan ako ng malay.
At makalipas ang ilang segundo nang magkamalay ako, nasa kama na ako. Ayon kay tita, natagpuan niya raw akong walang malay sa tabi ng balete. Lumipas ang mga araw, nawala na ang mga pagpaparamdam at bumalik na rin ako sa Maynila.